Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 27, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Hanggang 11 pesos na rollback sa presyo ng kada litro ng diesel inaasang ipatutupad ngayong linggo. Presyo naman ng kada litro ng gasolina posibleng tumaas. Meralco nilinaw na ang mga karagdagang singil na kinokolekta sa mga customer ay pinag-utos ng gobyerno at hindi na pupunta sa kumpanya. 5 renewable energy projects aktibo na ayon sa DOE. 5 hanggang 6 na kaso isasampa ng ombudsman sa susunod na 2 linggo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-i-issue ng precautionary hold departure order laban kay dating Senate President Francis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu, hiniling ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Mr. ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio maghahain ng kasong kriminal sa mga opisyal ng BSP, AMLAC at ilang mambabatas dahil sa paglabag sa Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Metro News, implementasyon ng ENCA para sa nagkakalat ng basura magsisimula na ngayong linggo. Sa ating Science and Technology News, kauna-unahang malaria treatment para sa mga sanggol, aprobado na ng WHO. Lifestyle News, inasal at chicken adobo kabilang sa world's best chicken dishes ng Taste Atlas. Sa ating namang music trivia, kaarawan ngayon ng Scottish actress, singer and songwriter na nagpasikat ng mga awiting Almost Over You at For Your Eyes Only. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang arcade sa China binatikos matapos maglagay ng mga hamster sa claw machine. Ang ating pong oras, 6:42 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na bababa ng hanggang 11 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang kada litro naman ng gasolina ay posibleng walang maging paggalaw o tumaas ng 95 centavos hanggang 2 piso kada litro. Samantala, bumili ng 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas o LPG mula sa Estados Unidos ang Department of Energy at Philippine National Oil Company o PNOC bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na matiyak na matatag ang supply ng gasolina sa gitna ng krisis sa Middle East. Ayon sa DOE, inaasang may dideliver ito sa bansa mula May 20 hanggang 31 na dadalhin sa Batangas. Sinabi ng DOE na patuloy silang nakikipagtulungan sa mga stakeholder upang matiyak ang seguridad sa enerhiya, mapanatili ang katatagan ng supply at maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipinong umaasa sa LPG para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Samantala, programang pabahay ng gobyerno tuloy kahit may krisis sa enerhiya ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa report. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang mga programang pabahay ng pamahalaan kahit may krisis sa enerhiya at iba pang suliraning kinaharap ng bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa prioridad ng administrasyon ang pagpapatayo ng 6 na milyong housing units sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ito'y upang mabawasan ang backlog sa pabahay sa bansa. Binigyan din ng Pangulo na nais ng pamahalaan na mabigyan ng disenteng tahanan
ang mas maraming Pilipino at matulungan ang mga pamilyang walang sariling bahay. Patuloy ang trabaho sa lahat ng sangay ng gobyerno. At yan naman talaga ang dapat dahil hindi natin hahayaang maparalisa ang serbisyong binibigay ng gobyerno. Ano man ang problemang hinaharap. Batay sa Department of Human Settlements and Urban Development, pinalalawak ng gobyerno ang mga opsyon sa pabahay, kabilang ang horizontal housing, vertical housing at iba pang modality upang mas maraming mamamayan ang makinabang. Ibinaba rin sa 1% hanggang 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing projects upang maging mas abot kaya ang buwan ng hulog. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, nilinaw ng Meralco na ipinag-uutos ng pamahalaan ng pass-through fees na idinagdag sa bill sa kuryente ng kanilang mga customer. Mababatid na umani ng batikos ng Meralco dahil sa mga umano'y nakapatong ng mga bayarin sa electric bill gaya ng lifeline rate discount para sa mga kwalipikadong low-income customers, senior citizen discount, feed-in tariff allowance of it all, at green energy auction allowance. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldariaga, ang naturang mga singil ay hindi napupunta sa mga distribution utility tulad ng Meralco, taliwas sa mga paratang online. Iniyag ni Saldariaga na ang nasabing charges ay mga mandated cross-subsidies at buwis na iniririmit nila sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Malinaw niya na naka-itemize ang bawat bahagi ng bill upang makita ng mga consumer kung saan napupunta ang kanilang mga binabayaran. Sinabi pa ni Saldariaga na kinokolekta nito ang lahat ng kinokolekta ito ng lahat ng electric utility sa bansa at hindi lamang ng Meralco. 774 Balita Ngayon. 5 renewable projects na may pinagsamang kapasidad na 128 megawatts ang gumagana na ngayon. Ayon sa Department of Energy o DOE, makakatulong ito sa pagpapalakas ng portfolio ng green energy ng bansa. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng pagsisikap ng DOE na magkaroon ng 25 renewable energy storage projects na may pinagsamang kapasidad na 1,471 megawatts na maaaring maging aktibo sa katapusan ng buwan. Inihayag pa ng DOE na 20 iba pang proyekto ay nasa huling yugto na at target na maging operational bago matapos ang buwang ito. Sinabi ng DOE na nakikipag-ugnayan na sila sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, Energy Regulatory Commission o ERC at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines upang matiyak ang napapanahong pagkumpleto ng lahat ng 25 proyekto. Samantala, masusing investigasyon at pagbibigay ng tulong sa mga nasawi at nasaktan sa nangyaring aksidente sa Payatas, direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Angel Garcia sa karagdagang detalye. Iniutos ng Philippine National Police ang isang malawakang investigasyon at agarang pagbibigay ng tulong sa mga biktima matapos sa aksidente sa sasakyan na kumitil sa buhay ng 5 persons under police custody sa Quezon City at ikinasugat ng 5 iba pa, kabilang na yung 4 na mga pulis. Kasunod dyan, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Quezon City Police District na unahin ang pangangailangan medikal ng mga nakaligtas at tiyakin ang agarang pagproseso ng tulong para sa mga naulilang pamilya. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nawala ng kontrol ang isang police mobile na may sakay na 6 na PUPCs at 4 na police escort at bumangga sa isang konkretong pader sa kahabaan ng Payatas Road noong April 24 habang patungo sa Quezon City Jail. Isinugod pa sa ospital ang mga inmates, ngunit 5 sa kanila ang idineklarang dead on arrival habang isa pang inmate ay nananatiling nasa critical na kondisyon at ang mga pulis na binubuo na isang master sergeant at 3 patrolman ay nagtamo naman ng iba't ibang pinsala sa katawan. Direktiba ni Nartates sa QCPD na pangalagaan ang mga ebidensya at magsumite ng agarang ulat upang matukoy ang pananagutan sa insidente. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Mga pumanaw na PDL sa isang vehicular accident sa Quezon City, nawalan na ng hustisya. Video conferencing dapat na ipatupad ayon sa isang grupo ng mga abogado. Gina Mapes sa report. Mistulang na pagkaitana ng katarungan ng 5 PDL o persons deprived of liberty na pumanaw sa isang vehicular accident sa Quezon City nitong nagdaang linggo. Ayon ito kay Atty. Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, grupo ng mga abogado na nagmamalasakit sa kaligtasan at proteksyon ng mga mananakay o pasahero. Sinabi ni Inton na naiwasan sana ang pagbubuhis ng buhay ng mga PDL na iniimbestigahan pa lamang sa mga sinasabing kasong kanilang kinasasamputan kung ginamit lamang ang mga kaparaanan na inilatag ng Korte Suprema tungkol sa mga pagdinig sa mga PDL. Kagayaan niya ng nilabas na Memorandum Circular 02-2026 ng Korte Suprema patungkol sa adoption of flexible work arrangement and energy conservation measures ng judiciary na dito ay pinapayagan ang mga husgado na magsagawa ng video conferencing hearings na hindi na personal na tutungo sa mga korte ang mga PDL at mga Children in Conflict with the Law o CICL. Ang video conferencing din anya ang pinipiling gamitin sa pagbasa ng sakdal, pagdinig sa piyansa at iba pang paglilitis sa mga PDL at CICL. Naniniwala ang naturang lawyers group na malaki ang maitutulong ng kautusan ng Korte Suprema para hindi na maulit ang naturang insidente. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, tinatayang nasa 5 hanggang 6 na kaso ang isasampa ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, target nilang maisampa ang mga kaso sa susunod na 2 linggo. Hiwalay pa aniya ito sa kautusan ng Court of Appeals na nag-freeze ng mga asset ni Romualdez at ng businessman na si Jose Raulito Paras sa loob ng 20 araw. Iniyang ni Remulla na nasa ilalim ng preliminary investigation ng mga reklamo at tiniyak niyang susundin ng tamang proseso. Sa desisyon noong April 22, sinabi ng korte na may sapat na batayan para iugnay ang mga asset sa posibleng paglabag sa Anti-Money Laundering Act, kaugnay ng reklamong plunder, bribery at graft na may kinalaman sa umano'y 56 billion pesos kickback scheme sa mga flood control projects. 774 Balita Ngayon. Hiniling naman ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang paglalabas ng precautionary hold departure order laban kay dating Senate President Francis Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngu. Sina Escudero at Ngu ay iniimbestigahan sa umano'y plunder, graft at indirect bribery sa flood control scandal. Ang kahilingang ito ng Ombudsman ay nairaffle sa Sandigan Bayan 6th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Sarah Jane Fernandez at inaasang sisimulan na ang pagdinig ngayong araw. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong naisasampa laban kina Escudero at Ngu. Una nang inakusahan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo Singu bilang bagman ni Escudero. Samantala, Senador Risa Hontiveros ikinukonsidera pa rin ang pagtakbo sa 2028. Detalye naman ihatid ni Conde Bata. Conde. Naghahanda at seryosong ikinukonsidera ni Senator Risa Hontiveros ang pagtakbo sa pagka-presidente sa 2028 national elections. Itong inihayag ni Hontiveros matapos na i-anunsyo ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na wala siyang balak na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Ayon kay Hontiveros, paulit-ulit na rin niyang sinabi sa tuwing matatanong na handa siya at sa ngayon ay seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo sa pampanguluhang halalan. On my part, matagal ko nang sinabi paulit-ulit sa tanong na ito na bukas ako at willing ako. And sa ngayon ay naghahanda at seryosong pinag-iisipan yung posibilidad na iyon. Wala pa sa ngayon na inaanunsyong standard bearer para sa presidential elections ang Liberal Party. Samantala, sinabi ni Hontiveros na iginagalang niya ang desisyon ni Robredo na manatili sa lokal at hindi tumakbo sa 2028. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak.
774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, magsasampa ng kaso ngayong araw ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Scarpio laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ilang mambabatas ng House Committee on Justice. Ayon kay Carpio, kasunod ito ng paglabag sa pagsasapubliko ng financial documents na umano'y may kinalaman sa financial accounts nilang mag-asawa. Iniyang ni Carpio na nagagamit ang Anti-Money Laundering Act kahit illegal at labag sa batas para sa black propaganda na may kinalaman sa 2028 national election. Kabilang sa kakasuhan ni Carpio sina BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura at House Committee on Justice Chair Jervil Luistro. Ngayon din sina Representatives Percival Sendanya at Chel Jokno ng Akbayan Party List at Laila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Samantala, paghahanda ng Senado sa posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, nagpapakita na handa ang mga institusyon na gampanan ang mandatong iniatas ng konstitusyon. Grace Mariano sa balita. Ikinalugod ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin ang mga indikasyon na naghahanda na ang Senado para sa posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Para kay Garin, ipinapakita nito ang kahandaan ng mga institusyon na gampanan ang papel nitong iniaatas ng konstitusyon. Reaksyon nito ni Garin sa pahayag ni Senate President Tito Soto III na agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa oras na matanggap nito ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Tiniyak naman ni Garin na ang Kamara ay maingat na gumaganap sa trabaho nito kaugnay sa proseso ng impeachment nang naaayon sa due process, umiiral na patakaran at utos ng saligang batas. Hinggil dito'y tiniyak naman ng miyembro ng House Committee on Justice na si Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon na kung maaaprubahan sa komite at plenaryo ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente ay agad nila itong iaakyat sa Senado. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 3 minuto. Bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, sisimulan na ngayong linggo ng MMDA ang implementasyon ng mas pinalawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP para sa littering sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, layong palakasin ng panukala ang mga lokal na ordinansa laban sa hindi tamang pagtatapon ng basura, lalo na sa kahabaan ng mga creek sa Metro Manila. Sa ilalim ng NCAP, ipoprograma ang mga AI camera upang i-flag ang hindi tamang pagtatapon ng basura. Ayon sa MMDA, nasa 450 NCAP camera ang nakakalat sa buong Metro Manila na pinondohan ng isang independent body. Inihayag pa ni Torre na susuriin ng mga kawani ng MMDA ang CCTV footage para maberipika ang paglabag at sa sandaling makumpirma na ay may kipag-ugnayan sila sa kinaukulang barangay para magbigay ng environmental ticket na may kaukulang multa. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 47 centavos. Nasa 70 pesos and 66 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 45 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 12 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng April 26, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at ng Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 48, 56, 29, 39, 55,
at 45. Muli ang winning number combinations ay 48, 56, 29, 39, 55 at 45 na may jackpot prize na 75 million pesos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 44, 48, 9, 33, 1 at 34. Muli ang winning number combinations ay 44, 48, 9, 33, 1 at 34. At may jackpot prize na 27,509,805 pesos and 53 centavos. Yan ang recap ng resulta ng April 26, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle News. Lifestyle News. Para sa ating lifestyle news, pasok sa listahan ng world's best chicken dishes ng food website na Taste Atlas ang chicken inasal at adobo para sa April 2026 catalog nito. Nanguna sa Southeast Asia at pumangatlo sa global rankings na may 4.4 rating ang inasal na manok ng Western Visayas na kinikilala dahil sa smoky aroma at matingkad na lasa nito. Inilarawan ng Taste Atlas ang potahe bilang karaniwang inihihain kasama ang anato-flavored garlic rice at spiced vinegar. Samantalang 4.1 rated na adobong manok ay napasama rin sa listahan na may hawak sa ika-6 na pwesto para sa Timog Silangang Asya at ika-4 na po sa global ranking. Ang tradisyonal na putaheng ito na itinuturing na culinary symbol ng Pilipinas ay kinilala dahil sa balancing savory, maasim at matamis na lasa nito. Samantala sa rating na 4.8 o 4.28, ang lutuing Pilipino ay nasa ika-25 pwesto sa 100 best cuisines in the world, batay sa mahigit 590,000 valid rating para sa mahigit 18,900 na pagkain sa database ng Taste Atlas. Ikinalugod naman ng Department of Tourism ang pagkilalang ito at binigyang diin na ang mga ganitong pagkilala ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa culinary industry mula sa mga magsasaka at producer ng pagkain hanggang sa mga chef at maliliit na may-ari ng negosyo. Ang online food and travel guide na Taste Atlas na itinatag noong 2018 ay sumusuri at nagraranggo ng mga global traditional dishes, mga lokal na sangkap at authentic restaurants batay sa feedback ng mga eksperto at ng kanilang audience. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin namang pong Science and Technology News, kauna-unahang malaria treatment para sa mga sanggol, aprobado na ng WHO. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Binigyan ng World Health Organization o WHO ng pre-qualification approval ang kauna-unahang malaria treatment para sa mga newborn at infant. Ang Artemether lumefantrine ay ang unang anti-malarial formulation na sadyang idinisenyo para sa mga pinakabatang biktima ng sakit na dala ng lamok. Hanggang ngayon, ang mga sanggol na may malaria ay karaniwang ginagamot gamit ang mga formulation na para sa mas matatandang mga bata na nagdadala ng mas malaking panganib na mga dosage error, side effect at toxicity. Noong 2024, mayroong tinatayang mahigit 200 milyong kaso ng malaria at higit sa 600,000 ang nasawi sa 80 bansa batay sa datos ng WHO. Ayon sa UN Health Agency, ang pre-qualification nito ay magbibigay daan sa mga pampublikong sektor na makakuha ng gamot laban sa malaria at makatutulong na matugunan ang long-standing treatment gap para sa humigit kumulang 30 milyong mga sanggol na isinisilang bawat taon sa malaria endemic area sa Africa. Sa buong mundo, 70% ng mga bansa ay walang mga sistema na regulasyon na sapat na matatag upang pangasiwaan ng mga gamot, bakuna, pagsusuri at kagamitang medikal. Kaya naman binibigyang katiyakan ng pre-qualification program ng WHO na sumusunod sa mga pandaigdigang pamantayan sa usapin ng performance, kalidad, kaligtasan at bisa ang mga key health product para sa international procurement.
Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng Scottish actress, singer and songwriter na nagpasikat ng mga awiting Almost Over You at For Your Eyes Only. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito ang ika-67 kaarawan ng Scottish actress, singer and songwriter na si Sheena Easton. Ipinanganak siya noong April 27, taong 1959 sa Bulshill, Lanarkshire, Scotland bilang si Sheena Shirley Easton sa tunay na buhay. Unang umangat ang karera ni Easton sa entertainment industry mula sa reality TV series na The Big Time Pop Singer noong 1980. Sa kabuuan ay meron siyang tinatayang record sales na 20 million copies worldwide. Meron ding 2 Grammy Awards si Easton at naging kauna-unahan at hanggang ngayon natatanging artist sa Billboard history na nagkaroon ng top 5 hit sa bawat Billboard Primary Singles Chart. Maraming artist na rin ang nakakolaborate ni Easton, gaya ni na Prince para sa awiting You Got the Look at ni Kenny Rogers para naman sa awiting We've Got Tonight. Ilan pa sa mga sumikat na awitin ni Sheena Easton ay ang Almost Over You, The Lover in Me, Modern Girl at ang For Your Eyes Only na ginamit ding OST sa 1981 James Bond franchise film na may kaparehong titulo. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, inulan ng batikos ang isang arcade sa Shenzhen, China matapos maglagay ng mga buhay na hamster sa isang claw machine sa halip ng mga pangkaraniwang plush toys. Kumalat po sa social media ang mga nakakaawang larawan mula sa Yoking City Arcade kung saan makikita ang mga maliliit na hamster na nagsisiksikan sa isang sulok ng claw machine. Ilang netizen ang nagsabing animal cruelty ang ginawa ng naturang arcade. Ikinabahala rin ng mga netizen ng ingay sa loob ng arcade at ang mga nakakasilaw na ilaw sa loob nito. Ayon sa mga eksperto, labis na sensitibo ang mga hamster sa ingay at siksikan, kaya ang ganitong kondisyon ay nagdudulot sa kanila ng matinding stress at takot. May mga sumubok na i-report ang arcade sa mga otoridad, ngunit nabigo sila dahil walang umiiral na batas para sa animal welfare sa lungsod. Gayunman, matapos mag-viral at umani ng galit sa publiko, tinanggal na ng arcade ang nasabing claw machine, ngunit ang ipinalit nila ay 2 bagong makina kung saan buhay na isda at maliliit na pagong naman ang premyo. Sa ngayon, wala pa rin pong batas sa China na nagpoprotekta sa mga maliliit na hayop at pets mula sa pang-aabuso. Yan po ang ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan ngayong araw po ng Lunes, ito muna ang ating topic, ang ating pong katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Mabusisi ba kayo sa pag-check ng inyong bill sa kuryente? At bakit mahalagang makita ang detalye ng konsumo sa kuryente? Yan mga kanyusik, trending ngayon no, yung mga umano'y karagdagang singil na ipinapatong po sa mga customer ng Meralco. At kayo ba mga kanyusik, yung bill ba ninyo sa kuryente, sine-check ninyo ano ba yung mga ay naka-itemize no, na mga kasama doon sa mga charge doon po sa inyong bill. At bakit nga ba mahalaga na maging mabusisi po tayo sa pag-check ng ating bill sa kuryente? So yan mga kanyusik, ang ating pong pag-uusapan ngayong araw po ng Lunes. Kamusta ang inyong bill sa kuryente kayo, Mika? Kamusta naman? Medyo mataas. Diba? Medyo yung buwan ngayon parang yung bill natin ngayong April, no? Parang lahat talaga nakaranas ng pagtaas. Para mga 2K. Kayo ba? Ganun ba kalaki or medyo bababa ng konti? Medyo mababa. Yung iba mga 5K yung itinaas. Kaya talagang kung ikaw... Ang sakit sa ulo. Oo, kung ikaw ganun yung itinaas ng bill mo, mapapacheck ka talaga no? Anong nadagdag? O anong tumaas?
No, kaya kayo mga ka-music, no, kung nagtataka rin kayo kung bakit tumaas ang inyong bill, better check nyo po yung inyong yung binayarang Yung mga kuryente. naka-itemize. Oo, i-check din nyo yung inyong mga naka-itemize. Ano ba yung naroon? At may paliwanag dyan ang Meralco. Kaya mamaya, pag-uusapan po natin yan sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. At para sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738. At maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, April 27, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.